tutukan ngayong Sabado sa Police at Your Service. Ang 7-point agenda ni Acting Chief PNP lalo na sa pagpapalakas na operasyon laban sa krimen ng Zambales Police Provincial Office. Abangan ang mga anti-criminality program at tugon ng Palawig Municipal Police Station. Sundan ang mga hakbang at tagumpay ng Botolan Municipal Police Station. Tutukan ang lahat ng yan ngayong Sabado sa Police at Your Service. All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Sa ilalim ng pamumuno ng ating ama ng pambansang pulisya, itinataguyod ang serbisyong tapat at makatao. Ang kanyang paninindigan at pamumuno ay inaasahang magiging gabay tungo sa isang mas ligtas, disiplinado at maunlad na lipunan. Magandang gabi. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Colonel Joel Torlaada, Chief of Staff, Police Community Affairs and Development Group. Pangako ng bagong PNP ang mas mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad, katiwalian at iligal na droga. Higit pa rito, pinagtutuunan din ng pansin ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng pulisya at mamamayan upang maibalik ang tiwala ng publiko. Ako naman po, si Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia, Officer in Charge ng Information Communication and Development Division, Police Community Affairs and Development Group. Isang payapa at maunlad na Sabado ng gabi sa inyong lahat. Ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Lokban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019 sa longest running and award-winning public affairs program ng PNP. Ngayong gabi, tunghayan natin ang tunay na pagpapakita ng malasakit sa bayan, ang hangarin na mahango ang bawat Pilipino sa kahirapan. Sa pangunguna ng ating pinuno ng pambansang pulisya, Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. Kayo po, mga mahal naming kasangbahay. Ang aming inspirasyon, Kami po ang inyong Police at Your Service. Magandang gabi. Simulan po natin ang mga programa kontra kriminalidad ng Zambales Police Provincial Office. Sa pamumuno ng kanilang Provincial Director na si Police Colonel Benjamin Ariola. Narito po. Muling nirating ng Police at Your Service Team ang Zambales Police Provincial Office na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Police Colonel Benjamin B. Ariola. Sa aming panayam, nalaman namin kung paano isinabuhay ng Zambales Police ang 7-point agenda ni Acting Chief PNP, lalo na sa pagpapalakas ng mga operasyon laban sa krimen. Magandang gabi po sa ating lahat at magandang gabi sa lahat ng nanonood ng longest running show ng PNP, ang Police at Your Service. Ako po si Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director ng Zambales Police Provincial Office. Dito po sa Zambales PPO, mayroon po kaming 13 police station from
Subic Police Station at ang pinakadulo naman po going north ay ang Santa Cruz Police Station. Pagka kuha po namin ng 7-point agenda ng ating Chief PNP ay agad-agad nag-create kami ng action plan tungkol dito sa ating 7-point agenda. Pero noon pa man ang 7-point agenda ay bahagyang nagagawa na po natin, pero mas lalo po nating pinaigting ito sa pamamagitan ng pag-conduct natin ng Enhanced Managing Police Operations. No? Regular naman to at weekly natin ginagawa ang Enhanced Managing Police Operations. Nagkaroon din tayo ng mga kampanya against illegal drugs, loose firearms at ibang mga anti-criminality campaign. Dito po sa anti-illegal drugs po natin, alam naman po natin yung mga nangyari dito sa atin, no, na nagkaroon ng mga floating shabus, no, dito sa coastal areas ng ating nasasakupan. So mas lalo nating pinaigting ito, no, nagkakandak kami ng bypass operation, no, mayroon kaming 308 anti-illegal drug operations from January to present. Meron din kami mga bypass operations sa firearms at the same time yung issuance ng serving of search warrant sa mga subject personalities natin on firearms at illegal drugs, no. So yung police initiated operations po natin, kung mapapansin nyo sa mga data natin, mas mataas po ngayon, no. Mas mataas yung mga police initiated operations natin compared doon sa mga last year, no. I think mas mataas siya ng 100 plus na operations, no. Isang rampant problem ngayon ang cybercrimes. Inalam namin mula kay Police Colonel Ariola ang mga hakbang ng Zambales Police Provincial Office upang labanan ang cybercrimes, upang maprotektahan na rin ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan at estudyante. Wala tayong cybercrime office dito sa Zambales PPO. Yun sana yung nire-request namin, na sana magkaroon tayo ng cybercrime police office dito o desk dito sa mismong Zambales PPO. Pero kahit na wala pa tayong mga desk o yung mga cybercrime police officer na naitalaga dito sa ating lalawigan, nagkakandak yung ating PNP personnel na paano ma-prevent itong mga cybercrimes na ito, no? Pupunta tayo sa mga eskwelahan, nagle-lecture sa ating mga estudyante tungkol sa mga cybercrimes at yung mga hindi pwedeng gawin. Ganon din sa ating mga communities, nagkakandak din tayo ng lecture para hindi sila mabiktima ng mga cyber fraud o mga kung anong panlilin lang na pwedeng gawin dito sa ating cyberspace, to include sa ating mga social media accounts. Sa larangan naman ng bullying, ganun din, no? Sa mga estudyante, sinasabi natin kung anong epekto ng bullying. Nagkakaroon din tayo ng mga lectures, activities against dito sa mga cyberbullying. At kung may mga reports yung ating mga teachers, yung sa mga school authorities natin, agad-agad din po namin binibigyan ng tugon itong mga reklamo galing sa ating mga paaralan. Ang pagpapalakas ng disiplina at moral ng mga pulis Zambales ayon pa rin kay Police Colonel Ariola. Unang-una, sa pagiging pulis na lang natin, number one yung pag-instill natin ng discipline sa ating mga personnel. Unang-una dyan, nagkakaroon tayo ng back to basic, kung ano talaga yung basic natin bilang pulis. Kailangan nasa tamang uniforme tayo, maayos tignan, na shave tayo, speak and span, Doon unang-una nag-uumpisa yung disiplina ng ating mga kapulisan dito sa Zambales PPO. So yung mga minor infractions, kung pwedeng huwag nating pahintulutan, laging sitahin yung mga pulis natin doon sa mga minor infractions nila. Kasi pag yung mga minor infractions na yan napapabayaan, nagiging okay na lang sa kanila at sasabihin nilang wala namang sumisita at wala namang nagbabawal. So itong mga infractions na to, kailangan wag nating palampasin. Bigyan natin kaagad ng kasagutan. So kung nakita natin yung mga personnel natin na medyo mahaba ng buhok, hindi nakapag-shave, sinasabihan na natin kaagad at nagkakaroon na ito ng instant corrections, So pinag-report natin sila. Actually,
may mga gusto tayong ipatupad dito na programa para magkaroon ng magandang reformation sa itong mga personnel natin na kailangan ng pagsasaayos ng kanilang mga personalidad at saka yung karir nila. Ang ilang bagong programa ng Zambales PPO para sa community engagement at crime prevention. Meron kaming bagong launch na programa ngayon. Ito yung Bantay Dalampasigan. In-engage po natin yung mga mangingisda natin at saka yung community na nakatira sa ating mga baybayin o kaya sa mga shorelines. Itong mga community natin sa baybayin, sa shorelines natin, sinabihan natin sila paano sila ma-aware sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, sa mga nangyayaring smuggling at saka yung presence ng mga illegal drugs dito sa atin at paano ito ma-prevent. Tinuruan din po namin sila paano mag-report sa ating himpilan at paano rin mag-report in case may mga emergency o in case na may mga nakita silang problema o smuggling dito sa kanilang mga barangay. At the same time, mayroon din po kaming nilaunch dito na programa. Ito yung Project Safe Zambales. Pag-engage natin ito sa mga tricycle drivers, sa ating mga motorcycle riders. In-engage natin sila kasi mataas yung insidente natin ng mga vehicular accident. So ito mga vehicular accidents natin para ma-minimize natin, tinuturuan natin sila na yung mga mababagal na sasakyan pumunta sa pinaka right side, dito sa gilid, yung mga mabababa, maliliit na sasakyan, yung mga mahina ang ilaw. So makikita nyo naman na iisa yung pinaka national highway ng Zambales province, so sinasabihan na sila at yung mga sasakyan naman nila medyo mahina yung ilaw, nilalagyan po natin sila ng mga sticker na reflectorize. Mayroon din tayong nilagay doon na dial 911 in case of emergency. So itong mga community engagement natin, tinignan natin kung saan mismong nangangailangan itong pag-engage natin sa community. So dalawang sektor ang in-engage namin, yung sektor ng mga mangingisda at the same time yung sektor naman ng mga TODA o yung Tricycles Owners Drivers Association saka yung mga riders po natin. Ang pagtugon ng Zambales PPO sa mga problema dulot ng illegal drugs sa mga coastal barangay ng Zambales. Actually, sa kampanya natin ng illegal drugs, meron tayong two-prong approach, yung demand reduction saka yung supply reduction. Sa demand reduction natin, nagkakaroon tayo ng mga lectures sa ating mga kabataan, sa ating mga community about yung ill effects of illegal drugs. Ito namang supply reductions, ito yung pagkakandak natin ng mga bypass operations. Actually, sa mga baybayin natin, wala masyadong mga illegal drugs activities dito sa ating mga baybayin, pero ang binabantayan po natin dito yung pagpasok ng mga smuggled items at saka yung mga floating shabus na na-recover natin noon pa, itong mga nakaraang buwan dito sa baybayin ng Zambales at saka part ng Pangasinan at saka yung part ng Bataan. So nakita naman natin sa balita na tuni-tuniladang shabu yung dumating dito sa baybayin coastal part ng ating province. At the same time, ang tinutukutukan naman natin sa mga street level na problema sa ating illegal drugs ay itong bayan ng Subic, at saka yung iba pang bayan. So kalimitan naman dito sa ating bayan ay mga drug cleared na. Pero kahit na drug cleared na ito, tuloy-tuloy pa rin yung programa natin laban sa illegal na droga. At hindi pa rin tayo titigil hanggat matapos natin itong problema natin sa illegal na droga. Ang mga isinasagawang pamamaraan ng mga pulis sa Zambales para sa disaster preparedness at response, lalo na sa panahon ng bagyo. Nito lang nakaraan, yung Kabanggan Police Provincial Office po natin, nagkaroon sila ng rescue operations,
Active naman po ang ating mga kapulisan dito sa Zambales when it comes pagdating ng typhoon, sa rescue operations at sa pagpapanatili ng safety ng ating mga mamamayan dito sa Zambales. So, nakaraang linggo lang nagkaroon tayo ng rescue operation sa ating mga nabaha, no, dito sa bayan ng Kabanggan. At sa itong yung mga nakarampang mga bagyo, same pa rin ang naging papel ng ating mga kapulisan, no? Magbigay ng impormasyon sa ating mga mamamayan, i-warning sila, yung mga nakatira sa mga baybayin, low-lying areas, no? Binibigyan po ng warning ng ating mga kapulisan yan through Oplan Bandilyo. At pagdating naman ng dumating na yung baha, dumating na yung bagyo, andyan naman po yung kapulisan natin in partnership with the provincial government para i-rescue ang mga naapektuhan ng bagyo at baha. At ganun din yung sa pagbibigay ng ating mga relief goods at relief operations po natin. Sinisiguro naman ng Zambales PPO ang transparency at accountability sa mga operasyon ng pulisya sa kanilang lalawigan. When it comes sa transparency and accountability, open naman po yung opisina natin para i-check nila yung mga records natin. At the same time, kahit wala po tayong issued na body-worn cameras, gumagamit pa rin tayo ng alternative recording device para mapakita talaga sa korte na yung pagiging transparent ng operations natin at hindi lang gawa-gawa yung mga operations na ginagawa po natin. Mayroon po tayong mga witnesses na nilalagay, mayroon tayong mga barangay officials na pwedeng kasama dun sa mga operations and other units ng law enforcement. Ang mga inisyatibong ginagawa ng Zambales PPO upang mapalakas ang kanilang ugnayan sa mga LGU at barangay officials. Ini-implement lang natin yung tinatawag nating CSOP, Community Service Oriented Policing System. Itong CSOP natin, ito yung combination ng PNP at saka local government unit, yung collaboration nila, coordination nila to render basic services dito sa ating mamamayan. So pag nag-partner itong PNP natin at saka yung LGU natin, malaking pwersa po yan para makapag-deliver ng mga basic services. Yun po yung ina-adapt namin dito para mas lalong mapaigting itong partnership ng triumvirate natin ng PNP, community at ang local government unit. Sa panahon naman ng eleksyon, pinaghahandaan nila ang posibleng election-related violence sa Zambales, lalo na sa mga hotspot areas. With regards sa mga election-related violence incident po natin, ang pinakaunan na kampanya po natin dyan na panlaban is tanggalin yung instrument o yung mga gamit ng karahasan na pwedeng magamit. So, ang itong mga to, nagkakaroon tayo ng accounting ng loose firearms, yung mga may baril, pinagre-renew natin ng kanilang mga lisensya. At the same time, yung mga may baril naman na walang lisensya, nag-a-apply tayo ng search warrant. Nagkakandak tayo ng massive checkpoint and uplan sita sa mga strategic points o strategic areas dito sa lalawigan ng Zambales. Ang mensahe ni Police Colonel Benjamin B. Ariola sa mga kabataan ng Zambales na nais maging bahagi ng PNP sa hinaharap maging sa mga manonood ng Police at Your Service at sa mga mamamayang Pilipino. Sa mga kabataan, tuloy-tuloy lang ang inyong pangarap na isuot din yung mga uniforme namin. Kasi kami, pinangarap din namin. At pag nakuha nyo na, answered prayer na yun, pag nakuha nyo na yung pangarap nyo at masuot na yung uniforme na pinapaka-mithi ninyo, ingatan nyo. Isuot nyo siya ng maayos at gumawa kayo ng maayos. So yun lang po ang ating mga advice sa ating mga kabataan na nagnanais na pumasok sa PNP. Pero bago ang lahat yan, ang pangarap nag-i-start sa pag-aaral. Mag-aaral sila maigi, magbasa, mag-load sila ng maraming kaalaman para pagdating nila sa training at saka sa mismong trabaho, marami silang alam.
Ating mga personnel, no, isa lang ang kailangan nating gawin. Magkaisa tayo at magkaroon ng commitment sa ating mga trabaho. Kasi pag committed ka doon sa trabaho, gagawin mo yung tamang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. No, sa ating mga mamamayan naman, ang kailangan lang po ng ating kapulisan ay inyong suporta. Suportahan niyo po yung kapulisan natin, suportahan niyo yung mga programa nila para maging successful po yung mga programa na yan. Ang mamamayan at ang kapulisan po natin ay mayroon tayong tinatawag na reciprocal responsibility. No, ang ibig sabihin ng reciprocal responsibility, ang PNP may responsibilidad sa mamamayan na protektahan at pagsilbihan. At the same time, yung mamamayan naman po natin, mayroon din silang responsibilidad na suportahan lahat ng programa at activity ng ating kapulisan para ito ay maging successful doon sa implementation niya at makamit ng mamamayan yung gusto niyang makamit. Ako si Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director ng Zambales PPO. Kami po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Ito po ang bagong pulis sa bagong Pilipinas tungo sa tunay na kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kaya sama-sama natin itong kamtan sa pagbabalik ng inyong Police at your service. Nagbabalik po ang bagong PNP sa pamumuno ng ating bagong Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., na naninindigan sa ligtas, disiplinado at maunlad na lipunan. Narito ang ating tampok na mga bayaning pulis ng mga magigiting na miyembro ng Botolan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Janice Piga. Watch this. Ang Botolan ay ang pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Zambales na kilala sa maraming bagay, lalo na bilang lokasyon ng sikat na Mount Pinatubo at ang magandang lawa sa bunganga nito na dinarayo ng mga turista. Ito rin ay tahanan ng malaking populasyon ng mga katutubong Aita. Bukod pa rito, ipinagmamalaki ng Botolan ang kanilang mahahaba at malalawak na tabing dagat na may kulay abong buhangin. Sa pagtungo ng Police at Your Service team sa progresibong lugar ng Botolan, Zambales, dito namin nakapanayam si Police Major Janice R. Piga, ang Chief of Police ng Botolan MPS at ang isa sa kanilang katuwang sa pagpapatupad ng kaayusan sa kanilang nasasakupan, si Mr. Albert De Frueto, ang XO ng Barangay Tampo, isa sa pulis sa barangay. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Police at Your Service. Ako po si Police Major Janice Piga, ang Chief of Police po ng Botolan MPS dito po sa Zambales PPO, PRO 3. Ang bayan po ng Botolan ay may 31 barangays at 67,987 na population. Dito po sa bayan ng Botolan, meron po kaming 41 na police officers. Kaya po lahat ng barangay po sa amin is meron po kaming police sa barangay. Kaya just in case po na may mga idinudulog, may mga kailangan pong serbisyo ng kapulisan ng ating mga kababayan, na tutulungan naman po natin sila, na aksyonan naman po agad. And ang bayan po ng Botolan ang isa sa pinakamalaki po when it comes sa land area, na may 735 square kilometers ang bayan po ng Botolan. Sa ilalim ng makabago at makataong pamumuno ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatis Jr., patuloy na isinusulong ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang mga programang nakatuon sa agarang aksyon, ligtas na komunidad, at matatag na ugnayan sa mamamayan sa pamamagitan ng kanyang 7-point agenda. Bilang direktang tugon at pagpapatupad sa mga pambansang direktibang ito,
Mariin na ipinagpapatupad ng Botolan MPS ang mga sumusunod na inisyatiba at programa upang masiguro ang epektibong serbisyong pangkomunidad at ligtas na pamayanan sa nasasakupan. Halos lahat po ng big events ng Botolan, hindi lang po ng Botolan, kundi pati po ng provincial na big events, at kung meron pong mga VIP na dumadating dito sa bayan ng Botolan at sa lalawigan ng Zambales, dito po madalas ginagawa yun, ma'am. Kaya nagpo-provide po kami lagi ng security, ng pag-maintain ng peace and order regarding po sa mga events, sa mga programa po, mga activities na ginagawa po dito. Marami po tayong nahuhuling mga may warrant, pero yung sa most wanted po nakakahuli po tayo. Nung mga nakaraan po nakakahuli tayo sa regional, and meron po nung nakaraang third quarter lang yung municipal top 10 po natin. Sa kampanya naman po ng illegal drugs, hindi po tayo tumitigil dyan. Na pag meron po tayong namomonitor, na-validate na mga gumagalaw po regarding sa illegal drugs, ginagawa po natin sila ng law enforcement operation. And ang Botolan naman po ay marami pong accomplishment with regards po sa illegal drugs. Ngayong third quarter po, meron kaming 3 positive drug operation na nakuha po, at lahat po yun is na inquest po yun. Maaga pa lang po, nagpe-prepare na po tayo. Nag-forecast pa lang po na magkakaroon ng bad weather ang Philippines, tatama sa ganitong lalawigan. Nagpe-prepara po tayo. Nagkakaroon po tayo ng inspection ng ating mga SAR equipments, yung SAR box natin, and meron po tayong reactionary standby forces po natin, yung RSSF, para po just in case na kailanganin po ng agarang responde, pagre-rescue, nandiyan po lagi ang ating kapulisan. At isa pa po, tuwing po may mga sama ng panahon, nagkakandak po kami ng Upland Bandilyo. Hindi lang po dito sa lowland, pati po dun sa, lalo na dun sa ating mga coastal barangays, para maiwasan po yung paglaot ng maliliit na bangkang pangisda. At the same time po, nagbibigay tayo ng information sa mga tao na pag wala rin lang sila importanteng gagawin sa kanilang mga salabas, manatili na lang po sa kanilang mga bahay para po sa seguridad ng lahat. Kasi nga po doon sa ginagawa nating pagbibigay ng impormasyon regarding sa rape, yung Project Be Careful, nagbibigay po kasi tayo ng mga lecture sa barangay, sa eskwelahan, na just in case na may biktima ng rape, pwede po silang magreklamo kahit na matagal na nangyari. Kaya yun po yung nagiging parang prevalent crime dito sa Botolan, yung mga belated report po ng rape cases, which is napafailan naman po natin ng reklamo. Sa pagpapanatili ng kaayusan sa Botolan, Zambales, nananatili ang magandang ugnayan ng pulisya sa ating komunidad. Katuwang rin ang mga force multiplier sa pagpapalaganap ng ugnayang ito at sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang pamumuhay sa bayan. Yes po, actually po napakaganda po ng relasyon namin sa barangay, lalo na po sa mga eskwelahan. Dahil every time po yan, nagkakandak kami ng barangay and school visitations, nagkakandak po kami ng mga lectures, hindi lang po with regards sa illegal drugs, pati po anti-bullying, yun nga sinasabi ko kanina, yung regarding po sa rape, sa sexual harassment, lahat po ng possible na pwede nating i-lecture, ibigay ng informasyon sa ating mga constituents, lalo na po sa ating mga kabataan, binibigay po natin yan. At saka po, ako po mismo, personal din po akong nagle-lecture sa ating mga estudyante. Magandang gabi po sa ating tagapakinig at tagapanood. Ako po si Albert D. Bispruto, Barangay EXO ng Barangay Tampo, Botolan, Zambales po. Katuwang po namin ang PNP sa pagronda, pagmamando ng traffic, sa lahat ng activities dito sa ating bayan. Kami po ay laging katuwang ng PNP, lagi naman po mang-coordinate ang Barangay Tampo, Barangay BPSO sa kapulisan po natin dito sa Botolan. Sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood, inilang lang po namin ang inyong kooperasyon sa kapulisan at sa mga Barangay BPSO dito sa Botolan. Nang sa ganun po, maging mapayapa po ang ating bayan. Nakahanda po ang aming barangay at sa lahat ng barangay dito sa Botolan. Open po kayo lahat ng kailangan nyo ng tulong, rescue, kung may sakuna nangyari sa inyo. Open po lahat ng aming kabarangayan sa ating Botolan po, sa bayan ng Botolan po.
Sinisiguro naman na pantay at nararapat ang pagkilala at pagbigay ng suporta sa bawat tauhan ng Botolan MPS bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa araw-araw na pagtatrabaho para sa bayan. Lagi po kami nagkakandak ng paise na lagi po sinasabi sa aking mga tauhan na gawin namin yung trabaho ng pulis, yung mga direktiba, yung 7-point agenda, lalo na doon tayo mag-focus ni Chief PNP dahil doon po is mapapanatili natin yung kaayusan, kapayapaan at yung kagandahan po ng pananatili ng peace and order and public safety dito sa bayan ng Botolan. Di po tayo nagpapabaya po dyan. Ito naman ang iniwang panawagan at mensahe ni Police Major Piga sa mga mamamayan ng Botolan, Zambales. Sa lahat po ng tagapakinig, tagapanood po ng Police at Your Service, kami po dito sa Botolan Police Station ay 24/7 po na naka-duty na just in case po na meron po kayong gustong idulog, ireklamo o kahit ano pa mga concern po sa peace and order, pwede po kayong magpunta dito sa aming himpilan sa Barangay Baton Lapok, Botolan, Zambales, or pwede po kayong tumawag sa aming telepono. Yung hotline po namin is 0998-598-5512. At pwede rin po kayong mag-message sa aming FB page. And sa lahat po ng nakakapanood po sa atin, yung ating pong Unified 911 na kahit wala po kayong load, walang signal, i-dial nyo lang po yung 911 at darating po ang inyong kapulisan. I-click lang po nila yung Botolan MPS, Zambales PPO, yan po yung aming FB page. Muli, ako po si Police Major Janice Arpiga, ang Chief of Police ng Botolan MPS dito po sa Zambales PPO. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula sa pamunuan ng Police at Your Service Team, isang taus-pusong pagpupugay at mataas na pagkilala ang inihahatid namin sa bawat miyembro ng ating kapulisan. Sa inyong walang kapantay na dedikasyon at sakripisyo, patuloy ninyong naisa sa katuparan ang kaayusan at kapayapaan sa ating bayan. Kayo ang matatag na haligi ng seguridad at ang tunay na bayani ng makabagong Pilipinas. Saludo kami sa inyong katapangan at serbisyo. Ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula naman sa serbisyong tapat at makatao ng Zambales Police Provincial Office, tutukan naman natin ang mga agarang aksyon ng Palawig Municipal Police Station. Watch this. Simulat sa pool, kabi-kabila na ang hakbang ng mga otoridad upang masugpo ang iba't ibang iligal na gawain sa ating bansa. Kaya naman patuloy din ang malawakang kampanya ng pulisya at pamahalaan para sa bagong Pilipinas na maging ligtas ang ating pamayanan. Gaya na lamang sa nasasakupan ng lalawigan ng Zambales sa Rehiyon 3, partikular sa munisipalidad ng Palawig. Dito aming nakapanayam si Police Captain Felix Laron III bilang officer in charge ng himpilan ng Palawig Municipal Police Station upang kanyang ibahagi ang ilang mahalagang detalye hinggil sa kanilang inisyatibo, alinsunod na din sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood ng Police at Your Service. Ang bayan ng Palawig, lalawigan ng Zambales ay mayroong kabuuang 42,442 na populasyon at 19 na nasakupang barangay. Ang aming mga kapulisan ay nagpapanatili ng 24/7 na presensya at patrolya sa labas upang pigilan ang krimen at matiyak ang mabilis at pagtugon sa mga emergency cases po, sir. Maliban dyan, malugod ding inihayag ni Police Captain Laron III na patuloy nilang pananatilihing ligtas at payapa ang kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang puspusang pagsasagawa ng anti-criminality efforts at maigting na pagpapairal ng enhanced managing police operations. Mabilis po na pagresponde ng ating kapulisan at yung pagtugon po sa ating standard operating procedure po, sir. Ang isa po sa mga
pinairal na programa ng PNP dito po sa bayan ng Palawig ay ang anti-illegal drug campaign, yung mga wanted person sa mga loose firearms. Yan po yung mga tinututukan ng ating kapulisan dito sa bayan ng Palawig para masiguro at ma-ensure yung safety and security ng community ng Palawig po, sir. Pagbabahagi rin ni Police Captain Laron III na kamakailan dahil sa mabilis nilang aksyon sa tawag ng tungkulin. Nasampahan naman po ng kaukulang reklamo ang mga suspect sa kasong double murder case at patuloy pa rin po ang Palawig Police Station. Nagkaroon po kami itong buwan ng Setyembre ng 3 successful na anti-illegal drug operation. Nagkaroon po kami dito ng 3 na most wanted person at nakapag-confiscate din po kami ng isang surrendered firearms. Patuloy din po ang aming mga checkpoints sa mga borders po namin, Oplan Sita, Oplan Bakal, para ma-ensure po yung security at safety po ng mamamayan dito sa bayan ng Palawig. Bukod sa kabi-kabilang kampanya kontra kriminalidad at police operations, patuloy rin ang kanilang himpilan sa paghahanda sa banta ng pananalasa ng bagyo sa kanilang bayan. Ang kapulisan po ng Palawig ay handa po, lalo na po ngayon sa panahon ng tag-ulan, bagyo. Kami po ay 24/7 na nakabantay at nakikipag-coordinate po kami sa MDRRMO, sa local government unit, at patuloy ang aming pag-post sa social media para ma-inform po yung public with regards po sa safety and security po ng ating mga mamamayan po dito sa Palawig, sir. Maliban sa mga hakbang nila para sa kapayapaan at kahandaan sa sakuna, na tunay na napaka-epektibo sa pagpapanatili ng katiwasayan ng bayan, pinagtutuunan rin ng pansin at pinahahalagahan nila ang intelektual na kapasidad at integridad ng bawat alagad ng batas ng kanilang himpilan para sa mas mainam na pagbibigay serbisyo sa publiko at hindi maligaw ng landas ang Pulis Palawig. Lagi ko pong sinasabihan ng aking mga kasamahan na unahin po yung safety ng ating mamamayan at huwag po tayong lalayo sa standard operating procedure ng PNP para ma-ensure po natin yung legalidad ng pag-aresto at pagpapatupad ng batas para maging matagumpay at masaayos lahat po ng gagawin ng ating kapulisan dito po sa Palawig. At pagdating naman sa usapin ng estado ng mga napapanahong krimen na may kaugnayan sa teknolohiya gaya ng cyberbullying at maging ng iba't ibang krimen na tinatarget ang mga murang kaisipan ng mga kabataan. Ito naman ang tugon ng Pulis Palawig bilang bagong PNP sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng mamamayan ng Palawig. Ang Palawig Municipal Police Station po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa mga paaralan, dito po sa ating local government unit upang sa ganun ay mapanatili natin ang magandang ugnayan ng PNP at ng mga ibang ahensya. Every Monday po ay pumupunta po ang ating kapulisan sa mga iba't ibang paaralan upang magkaroon ng lectures with regards po dito sa anti-bullying sa mga estudyante, dito po sa awareness ng mga paggamit ng illegal na droga at upang ma-inform din po sila mga karapatan ng mga kabataan pagdating po sa child abuse. Sa huli, direktang panawagan at mensahe ang iniwan ni Police Captain Felix Laron III para sa publiko, gayon din sa mga taga-subaybay ng Police at Your Service. Sa ating mamamayan po na nanonood ng Police at Your Service, sa mga magulang, sa mga anak, gabayan po natin bilang isang mga magulang ang ating mga anak, lalong-lalo na po sa paggamit ng mga cellphones, sa social media, dahil prone po sila sa mga masiselang na palabas at dyan din po sila na-i-impluwensyahan dyan sa social media. So, atin pong hinihikayat at makausap ng mga pamilya ang kanilang mga anak, magabayan sa paggamit po ng mga cellphone at sa social media. At sa mga kabataan naman po ay huwag po tayo magpadalos-dalos sa mga ating mga ginagawa. Lagi po tayong sumunod at sa mga pinag-utos ng ating mga magulang. Bilang officer in charge po dito sa Palawig Police Station,
Ang aking mga kasamahan ay patuloy po sa kampanya pagdating po laban sa fake news, cyberbullying, at patuloy din po ang kanilang ginagawa upang sa ganon ay magpatuloy ang katahimikan at kaayusan sa bayan ng Palawig. Isa po ito sa mga kampanya natin na tinututukan ngayon upang sa ganon ay hindi na po magkaroon ng anuman pong insidente ng cyberbullying dito sa bayan ng Palawig. Sa mga ating kababayan dito sa Zambales, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Palawig, huwag po kayong maghatubili na lumapit dito sa Palawig Municipal Police Station. Kung kayo po ay mayroong nais iparating na impormasyon, katanungan, upang sa ganon ay masolusyonan natin at masagot ang inyong mga katanungan. Mula sa pamunuan ng pulis at your service, isang pagpupugay at taus-pusong pasasalamat sa inyong mga bagong PNP para sa bagong Pilipinas na walang patid na pagbibigay seguridad, dedikasyon at serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tutok lamang kayo mga kasambahay at magbabalik ang inyong Police at your service. Nagbabalik po ang inyong snappy at maaasahang sandigan ng publiko na magbibigay ng tunay na kapayapaan at kaunlaran. Ang Police at your service. Mula sa mga tampok na accomplishments at heroic deeds ng ating mga Zambales Police, dumako naman tayo sa pangako ng bagong ama ng pambansang pulisya na pakikiisa sa mamamayan, paglaban sa cybercrime, paglaban sa salot na droga, pangalaga sa kapakanan ng bawat PNP personnel at ng publiko, at ang pagsulong ng integridad at internal cleansing. Narito po ang maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino sa ating Roundup Reports. Let us work together to ensure a peaceful, orderly, and solemn UNDAS 2025. Be visible, be courteous, and be ready to assist. Remember, our presence gives comfort and peace of mind to our people. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga magbibiyahe pa uwi ng probinsya para sa nalalapit na UNDAS. Bunsod nito, dinoble na ng Philippine National Police ang isinasagawang pagpapatrolya upang mapigilan ang mga mananamantala gaya ng akyat bahay gang ngayong holiday break. Ayon kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakahanda na ang kanilang deployment plan. Inatasan din ito ang lahat ng police units sa bansa na paigtingin ang patrol operation sa mga residential area, lalo na sa mga komunidad na inaasahang walang tao tuwing holiday. Ang National Capital Region Police Office sinabing nakikipag-ugnayan na sa mga local government units at force multipliers para sa pagbabantay. Sa pakikipagtulungan ng ating mga force multipliers, nasa 2,600 kasi yung kasama natin na mga force multipliers, sila yung tutulong sa atin para magpatrolya dito sa mga barangay, kumbaga dito sa ating community para siguraduhin na yung ating mga tahanan na maiiwan ng ating mga kababayan habang sila naman ay umuwi ng probinsya is mababantayan. Kumbaga tuloy-tuloy yung gagawin nating pagroronda, yung ating mobile patrol at yung pag-iikot ng ating mga kapulisan. Pinayuhan din ng mga otoridad ang mga magbabakasyon na itago ang mga mamahaling gamit. Tiyaking nakalak ang iiwang bahay at magkabit ng security alarm at CCTV camera. Maaari din aniyang magbilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay kapag aalis. Iwasan din anila ang pagpo-post ng at the moment upang hindi malaman ng mga nag-aabang sa social media na walang tao sa kanilang tahanan.
Sabi nga po na wag po nating i-post yung real-time location natin or family activities para habang wala po tayo sa ating mga bahay. Makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kung meron po mga tayong kahina-hinalang tao o pangyayari, i-dial lamang po natin yung 911 para sa agarang police assistance. Nasa mahigit sa 8,500 na mga pulis ang idideploy ng NCRPO para magbantay sa 140 sementeryo at kolumbarium sa Metro Manila sa inaasahang pagdating ng maraming tao. Nasa 277 na police assistance desk naman ang nakastandby sa mga transport terminal, mall at places of convergence. Bagamat walang namomonitor na banta ang NCRPO para sa undas, itataas nila ang kanilang buong puwersa sa full alert status simula sa October 31. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na banta or threat dito sa atin sa NCR, pero patuloy po yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa ating sa ibang ahensya para po siguraduhin na maaga po nating masusolusyonan kung meron man po mga problema na lumabas based po dito sa ating pagmomonitor. Nauna nang sinabi ng PNP na nasa 70,000 tauhan ng law enforcement group ang magbabantay para sa undas. Sa nasabing bilang, mahigit sa 30,000 ang mula sa PNP. Katuwang din ng PNP ang nasa mahigit 11,000 iba pang uniformed personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Bukod dito ang libu-libong force multipliers kabilang ang mga barangay tanod, radio groups at non-government organizations volunteer at non-government organization volunteers na susuporta sa security operations. Around 30,000 PNP personnel will be deployed nationwide from October 29 to November 3 to secure the places of these activities, the cemeteries, to secure the terminals, the terminal hubs and route. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga suki naming mga kasangbahay, marami pong salamat sa pagtutok ninyo sa amin ngayong Sabado ng gabi. Siyempre, salamat din po sa handang tumugon sa serbisyong tapat at makatao mula sa Zambales Police Provincial Office, Palawig at Botolan Municipal Police Stations. Lagi po nating tandaan ang tagubilin ng ating acting PNP Chief, serbisyong tapat at makatao. Ang kanyang paninindigan at pamumuno ay inaasahang magiging gabay tungo sa isang mas ligtas, disiplinado at maunlad na lipunan. Sa paggabay ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Sa ngalan ng ating acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Milencio Corpus Nartatis Jr. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Colonel Joel Torlaada, Chief of Staff, Police Community Affairs and Development Group. At ako naman po si Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia, Officer in Charge ng Information Communication and Development Division. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sa inyong pambansang pulisya na ating wawakasan ang kahirapan at makakamit ang maunlad na bagong Pilipinas. Tandaan niyo po ang inyong bagong PNP ay araw-araw na nagsisikap upang masiguro ang inyong kaligtasan at handang ibigay ang nag-iisang buhay para sa bayan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado. Dito lamang sa may integridad at tapat sa serbisyo. Mula sa inyong mga Police at your service. Dahil kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Salamat sa Diyos. Mabuhay ang pambansang pulisya at mabuhay ang ating inang bayang Pilipinas.